Pagkatapos hugasan ang mga plato, naisip niyang maglaba naman. Wala siyang magandang karanasan pagdating sa pollen, kaya hindi siya pwedeng laging naka-leather. Hindi naman daw siya taong gubat. Sinubukan niyang paluan gamit ang kahoy na pamalo para matanggal ang pollen sa damit, pero sa unang palo pa lang, sumabog ang lupa at nawasak ang damit. Napabuntong hininga siya. Ayos lang, may isa pa naman akong natitirang damit. Tumingin siya sa gilid, at nakita ang robot na ngayon ay naging bato. Napaisip siya kung bakit lagi na lang itong nakabuntot sa kanya. Mula sa pagkain ng ramen, paghuhugas ng pinggan, at kahit sa simpleng pagtitig sa mga bulaklak na kahawig ng forsythia, lagi itong sumusunod. May isang bubuyog na dumapo sa robot at bigla itong nagpanik, lumabas ang tunay na anyo nito, galit pala ito sa mga bubuyog. Naisipan nitong paluan ito, pero lumipad lang ang bubuyog palayo. Na-realize ni Doon na para itong batang wala pang 5 taong gulang ang isip. Kapag nagsalita ito, awkward at sablay. Naalala niyang normal ito sa mga batang Chimera na pilit pinakabitan ng kaalaman sa utak. Nagkunwaring wala siyang napansin at sinabing, ang gaganda ng mga bulaklak dito. Sa wakas, natapos din niya ang paglalaba, mas mahirap pala kaysa sa inaakala niya. Pero kahit papaano, natuyo rin ang damit. Medyo maliit ito para sa kanya kaya naisip niyang itabi na lang muna. Nagpasya siyang tingnan ang kalagayan ng mga mandragora. Habang nag-iisa ang robot, tila may malalim itong iniisip. Pagkaalis ni Doon, lumapit ito sa sampayan, kinuha ang isang damit, at sinabi na dahil may suot na damit si Doon, dapat ay magsuot din siya. Isinuot niya ang damit ni Doon at idineklara na sa kanya na ito ngayon. Pagkatapos noon, nagsimula itong magbago ng anyo, humaba ang buhok at unti-unting naging parang batang tao. Masaya nitong sinabi na perpekto na raw ang kanyang anyong tao. Samantala, si Doon naman ay napapaisip kung bakit parang may kakaiba sa mga mandragora. Napansin niyang nanlalanta ang mga dahon at parang tuyo ang mga ugat. Pinagtataka niya ito, lalo na't sigurado siyang tinanggal niya ang lahat ng damo noong nilinis niya ang bukid. Habang hinuhukay niya ang lupa, napansin niyang maraming bagay sa ilalim ng lupa at napag-isip-isip na dapat ay mas hinalukay pa niya ito. Muntik pa raw niyang mapatay ang mandragora dahil dito. Kaya't napagdesisyonan niyang gumawa ng maayos na hardin, siguro kasing laki ng bahay niya ay sapat na. Sa gitna ng kanyang paggawa, lumapit ang robot na ngayoy ganap ng batang babae. Tinawag siya nito. Nagtaka si Doon kung sisimulan na ba nitong makipag-usap sa kanya, kaya agad niya itong binati. Tinanong siya ng bata kung sa kanya ba ang bahay na iyon, at sinabi ni Doon na oo. Bigla namang natuwa ang bata at nagtanong kung taga-ron ba si Doon. Naisip ni Doon na biruin siya ng kaunti, kaya sinabing oo, at tinanong kung anong tribo siya galing. Napatigil ang bata, halatang nag-iisip, bago sinabing galing siya sa kabila ng talon, sobrang layo raw, na kahit anong hanap ay hindi ito matatagpuan. Sabi ni Doon, baka Coconut Tribe ang tinutukoy niya. Agad namang sumang-ayon ang bata at sinabing tama, doon nga raw siya galing habang tumatango. Sinabi ni Doon na ang suot nitong damit ay pagmamay-ari niya. Pero ayon sa bata, sa tribo nila ay finders keepers, kaya sa kanya na raw iyon. Tumawa si Doon at pinayagan siya, na ikinatuwa ng bata. Tinanong ni Doon kung anong dahilan at napunta siya roon mula sa Coconut Tribe. Sinabi ng bata na pinalayas siya, at may pakiusap, gusto raw niyang tumira doon. Yumuko ito at nakiusap kung pwede raw ba siyang tumira sa bahay ni Doon. Nagtanong si Doon kung bakit gusto nitong tumira roon. Sabi ng bata, wala raw insekto at may bahay pa, kaya ligtas daw yun at gusto niyang manatili. Napansin ni Doon na ang totoo'y gusto lang talaga nitong makahanap ng lugar na mapapahingahan, kaya pumayag siya, pero may kondisyon, kailangan daw ay tumulong siya sa mga gawain. Sumang-ayon naman ang bata at humiling na bigyan siya ng kahit anong trabaho. Sabi ni Doon, kailangan niyang bangkilan ang lupa sa bukid at magtayo ng bagong tahanan para sa mga mandragora. Iniabot niya ang isang patpat, at may kumpiyansang sinagot ng bata na pagkatiwalaan siya dahil malakas siya at sanay sa mga gawain. Agad siyang nagsimulang hukayin ang lupa, at tama ang mga ginagawa niya. Napansin ni Doon na hindi man lang ito nagtatangkang itago ang tunay na pagkatao nito. O baka hindi lang talaga nito alam kung paano umasta bilang isang normal na bata, lalo't galing lang ito sa laboratorio.
Tinanong ni Doon kung ano ang pangalan niya at ipinakilala rin ang sarili. Saglit na nag-isip ang bata bago sinabi na wala pa siyang pangalan, kaya gagawa na lang siya ng bago, katulad ng magandang bulaklak na nakita niya kamakailan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Kim Nari, dahil kahawig daw ng pangalan ng bulaklak sa Korean. Dahil sa pagkakahawig ng pangalan, tinawag ni Doon si Nari sa pangalan ng bulaklak mismo. Ngunit kalaunan, kinurek siya ni Nari. Natapos agad ni Nari ang pagbubungkal ng lupa, at namangha si Doon sa bilis ng trabaho niya. Nilagyan pa ni Doon ng batong bakod ang paligid ng bukid. Tuwang-tuwa ang mga mandragora at napansin ni Doon na gustong-gusto talaga nila ito. Naisip niyang sana'y ginawa na niya ito noon pa. Tahimik si Nari at tila may malalim na iniisip, kaya nagtaka si Doon kung ano ang bumabagabag sa kanya. Bigla na lang itong umiyak ng malakas. Nag-aalala si Doon at agad siyang tinanong kung anong problema. Habang lumuluha, sinabi ni Nari na naaalala niya ang kanyang mga kaibigan nang makita niya ang mga mandragora. Nagtaka si Doon, dahil sa kanyang pagkakaalam, imposible namang nagkaroon ito ng mga kaibigan sa loob ng laboratorio. Maya-maya, nakarinig sila ng kakaibang tunog, nakakakilabot at parang may kasamang amoy ng dugo sa hindi kalayuan. Sabi ni Doon, huwag masyadong mabigla si Nari dahil karaniwan na ang ganitong pangyayari sa lugar na iyon, mga halimaw na nagkakainan sa isa't isa. Sabi ni Nari, bago raw siya makarating sa lugar na iyon, may nakita siyang isang halimaw na parang sisiw. Pakiramdam niya, may grupo ng mga halimaw na umatake rito ngayon. Sinubukang damhin ni Doon kung nasaan ito, at natuntun niya ang lokasyon. Samantala, napapahawak si Nari sa kanyang ulo, kitang-kita na nasasaktan siya. Sabi niya, nasasaktan daw ang nilalang na iyon at kinakagat na ito. Sabi ni Doon, baka nga kinakalaban ito at malapit ng kainin. Ganito raw talaga sa Demon Realm. Tinanong niya si Nari kung gusto ba nitong iligtas ang halimaw. Ngunit hindi ito makagalaw, parang nilalabanan ang sarili. Naisip ni Doon na baka epekto ito ng brainwashing. Kaya't nagdesisyon siyang tulungan siya ng hindi halatang inuutos. Sabi niya, kung tutulungan niya ang nilalang, baka mabuhay pa ito. Tinanong niya kung gusto ba ni Nari na silipin ito. Agad namang natuwa si Nari at patakbong umalis, sabay sabing babalik siya kaagad. Sa kabila ng kagubatan, makikita ang grupo ng mga nakakadiring insekto na inaatak ang kaawa-awang sisiw. Wala itong magawa at halos wala ng lakas. Biglang dumating si Nari, at buong lakas na tinadyakan ng isa sa mga halimaw, tinanggal ang ulo nito habang sumisigaw na tigilan na ang pambubuli at ililigtas niya ang hayop. Nagbalik tanaw si Nari sa mga pangyayari sa loob ng laboratorio, mga eksperimentong bata na kagaya niya. Pinag-uusapan nila na siya na naman ang nanguna sa laban, at dahil doon, baka siya ang isabak sa delikadong eksperimento. Makikita si Nari noon na may hawak na stuffed toy. Ngunit wasak na ito ngayon, sinira ng ibang bata. Sabay-sabay pa siyang sinugod ng mga ito, sinabing gusto rin nilang mabuhay, at kung wala lang siya, sana may pag-asa pa sila. Umiiyak si Nari habang sinasabi na sumunod lang naman siya sa utos. Nasasaktan na raw siya at nakiusap na tigilan na siya. Sa kasalukuyan, umiilag siya sa antena ng halimaw at inihanda ang kamao. Sinigawan niya ang mga halimaw na tigilan ang pananakit sa iba at mali ang mambuli. Sabay suntok niya, at natunaw sa berdeng likido ang halimaw, tuluyan niyang winasak ito. Samantala, pinapakain ni Doon ang mga mandragora at tinatanong kung masarap ba ang pagkain. Dumating si Nari na may dalang sisiw. Sabi ni Doon, ang bilis naman niya. Ngunit bigla na naman siyang umiyak, sabay tanong kung ano raw ang dapat niyang gawin dahil hindi pa rin gumigising ang sisiw. Sabi ni Doon na kalmayan muna niya ang sarili. Ngunit biglang napatingin si Doon sa hayop, pakiramdam niya'y nakita na niya ito dati.